Mapagpalang araw po muli si Jennifer galing sa Mindoro at nais ko po muli na makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Bago po yan, manalangin muna po tayo. Amang banal at makapangyarihan, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po Panginoon sa pag-ibig at katapatan mo. Salamat po Ama sa patuloy na pagpapakilala mo sa amin. Salamat po Panginoon sapagkat ang iyong pangako ay pangako mo. Hindi mo to binabago. Hallelujah Lord, maraming salamat po sa iyong katapatan, sa pag-ibig mo at kaluwalhatian. Maraming salamat po Panginoon at sa oras na ito Panginoon na naanyayahan kita na sa amin Panginoon ay magitan ka. Ikaw Panginoon ang kumilos sa aming mga buhay. Ikaw ang kumilos sa aming mga puso at pangusap Panginoon para sa iyong mga salita Panginoon. Upang ito'y may sa pamuhay namin at malakaran. Sabi mo nga, hindi lang kami tagapakinig, kami ay tagagawa rin. Ganun pa man, habang hindi po namin ito naisagawa, ito po ay hindi kikilos sa aming buhay. Sabi mo nga, sa maliit na pananampalataya lamang, mapapaisod namin, mapapabago namin ang posisyon ng bundok. Ganun pa man, ganun din po Panginoon, sa pananampalataya, ikaw ay malulugod sa bawat isa sa amin. Ganun din po Panginoon, sa pananampalataya, ay matatanggap namin ang aming inaasahan. Hallelujah. Maraming salamat po Panginoon at sa oras na ito, buksan mo ang mga puso at isipan upang maunawaan namin ang iyong mensahe sa oras na ito sapagkat tunay nga po Panginoon na mga bagay na ito ay maunawaan lamang namin sa paraang pang-espiritual. Dahil ikaw ay espiritu, ang bagay at mga salita mo ay maunawaan namin sa espiritong pamamaraan. Maraming salamat po, pinupuri ka namin, sinasamba, pinaparangalan, tinataas ay tanging pangalan mo lamang at tanging ikaw lang po, Panginoong Jesucristo. At ang lahat ng ito ay sa iyo at tanging sa iyo lang ibinabalik ko ang papuri, parangal, pagsamba, pagluwalhati sapagkat sa iyo ang kaharian, kaluwalhatian, kapangyarihan, kaharian noon ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Praise God. Hallelujah. Yon. Muli po. Praise God. Basa po tayo mula sa sabi po sa Matthew 6:33 na una po sa lahat ay babasahin natin ang kanyang salita. Amen? Sabi niya po rito sa Mateo 6:33. Datapwat hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian at ang kaniyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang karagdagan sa inyo. Amen? Praise God. Hallelujah. So napakalinaw po rito, ang kaharian po ng Diyos ay nasa bawat puso natin, ang ating mga kaluluwa. Amen? At ang kanyang katuwiran ay ito pong kanyang salita. Hallelujah. Ang tinutukoy niya po rito na lahat means lahat. Amen? Yan po ay material, financial, kalakasang pang-espiritual at kalakasang physical. Ang ating magandang kalusugan pang-espiritual at magandang kalusugan na pang-physical. Amen? Pero focus po muna tayo ngayon sa financial. Praise God. Hallelujah. Sabi po sa Malakay 3, hallelujah. Thank you, Jesus. Malakay 3 verse 8 po tayo mag-start pababa. Sabi niya po dito, nananakawan ba ng tao ang Diyos? Ngunit, tunay pong nananakawan natin ang Diyos. Sa paanong paraan? Sabi niya po, verse 8 ng Malakay 3, sabi niya po rito, nananakawan ba ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin nanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Amen? Praise God. So mananakawan po pala natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ikapo. Kasi ang ikapo po ay kasunduan niya natin sa Panginoon. Amen?
Parang ganito po yun. Ang kasunduan natin dito sa ating pagninegosyo, halimbawa, meron po tayong kausap na mamumuhunan tayo sa ganitong halaga. Pero ang ibinigay mo lang po is mas maliit dun sa kasunduan. Or, hindi ka na po totally nakapagbigay. So, ibig sabihin, dinadaya mo po yung business partner mo. Amen? Praise God. So, dun po, sa ganung paraan, nananakawan daw po natin ang Panginoon sa ikapo. Kasi ang ikapo po, iyan po ay, sabi nga ng Panginoon, basahin po natin hanggang sa ibaba. Sabi niya po sa verse 9, kayo'y nangagsumpa ng sumpa, sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Amen? Buong bansa raw po nagnanakaw sa Kanya. Praise God. Ngunit tayo po ng mga anak ng Diyos, hallelujah, ay meron ng kaalaman na ang ating ikapo ay ibinibigay natin sa Panginoon. Ito po ay hindi sa tao, hindi sa simbahan, kung hindi sa Panginoon. Amen? Siya po yung ating kausap doon. Siya yung ating partner doon. Business partner po natin ang Panginoon sa area na iyon. Ano po? Sabi niya po sa verse 10. Dito pa rin po tayo sa Malakay 3. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Yun po tinutukoy niya na kamalig dito. Yun pong simbahan kung saan tayo dumadalo, napapakain tayo ng kanyang salita. Amen? At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga durungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo sa isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Amen. Praise God. So, ibig sabihin, ang kasunduan po natin sa Panginoon, ibigay natin yung ating ikapo sa Kanya. Doon po sa simbahan kung saan tayo kumakain ng Kanyang salita. Amen. Nang sa ganun po, ay merong magagamit ang mga pastors, leaders, na itinalaga ng Panginoon doon sa simbahan na yun, na siyang ginagamit ng Panginoon para ikaw ay mapakain sa espiritu mong pamumuhay. Amen? Praise God. Hallelujah. So, ang kasunduan po natin dito, ay nakipagkasundo tayo sa Panginoon, hindi sa pastors. Nakipagkasundo tayo sa Panginoon, hindi sa mga leaders. Amen? Praise God. So, pagka ganun po, ibig sabihin, kapag tayo magbibigay ng ikapo, ang atin pong lalapitan na yung Panginoon. Lord, eto po yung aking ikapo. Sabi mo nga sa iyong salita, na kapag ibinigay ko ito sa iyong tahanan, ay bubuksan mo ang durungawan ng langit upang ako'y pagpalain. Yung pong durungawan, pinakabintana. Sa bawat tahanan po, mas marami ang bintana kaysa sa pinto. Amen? Praise God. Kaya po sabi niya rito, mawawala na tayo ng silid kung saan natin ilalagay ang mga pagpapalang ibibigay niya. Kung tayo magbibigay ng ikapo ng may pananampalataya. Amen? Kasi kung magbibigay po tayo ng ikapo kasi sinabi lang sa atin, magbibigay tayo ng ikapo kasi napilitan na tayo. Magbibigay tayo ng ikapo. Dito po, hindi lang basta ikapo ha. Kasi di ba po ang sabi niya, sa mga ikapo at mga handog or yung mga ikapo at saka yung mga sabihin natin na tithes and offering. Amen? Praise God. So, sa tithes and offering po, na nananakawan natin ng Panginoon. Hindi po pala tayo, nakapagsisinungaling tayo o maaring hindi nakapapansin ng ating mga pastors, ng mga leaders, na dapat na ibibigay natin is, sabihin na po natin sa 100, dapat na ibigay natin is 10 piso, pero ang binigay lang natin is piso. Or, hindi na talaga tayo nagbigay kasi ang iniisip natin, meron tayong mga bayarin. May pagkain, may inumin, merong tubig, merong kuryente na babayaran, or something. Amen? Praise God. Pero ganun pa man, ayun po ang sabi ng Panginoon. Sa verse 9 po, sabi niya, kayo'y nangagsumpa ng sumpa, sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Amen? Para umahon po ang Pilipinas, I encourage each and everyone, una po sa mga mananampalataya, na tayo po ay magbigay ng ikapo. Ulitin ko po, ang ikapo po ay ating kasunduan sa Panginoon. Praise God.
At pag ang Panginoon po ang iyong business partner, wala kang lugi. Ang kagandahan, wala nga po tayong puhunan pananampalataya lang, basically. Kasi siya naman po nagbubukas ng source. Amen? Hallelujah. Sabi niya po sa kanyang salita, sa Luke, hallelujah, praise God, Luke 6 verse 38. Amen. Napakaganda po nito. Sabi niya, magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Takal na mabuti, pikpik liglig or siksik liglig, at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan. Sapagkat sa panukat na inyong isinukat ay doon kayo'y muling susukatin. Amen? Yan po ay hindi yung halaga ng ibinigay mo, kung hindi yung sukat ng pananampalataya mo. Ito ba'y ibinigay mo lang kasi napilitan ka? Ito po ba'y yung sitwasyon po ng puso natin basically nung tayo ay nagbigay? Ito po ba'y nagbigay lang tayo kasi napipilitan tayo, na napasubo tayo? Or ito po ba'y ibinibigay natin kasi alam natin na ang ating kasunduan ay kasunduan sa Panginoon at hindi sa tao? Ito po ba'y ibinibigay natin ng may pananampalataya na ang Diyos ang magsasakatuparan ng kanyang pinangako? Sabi niya po, ibigay natin ang ating ikapo at ang ating mga handog at kanyang bubuksan ang durungawan ng langit. Minsan po, hallelujah, hindi yung dami ng ibinibigay, kung hindi sukat ng pananampalataya mo ang pinagbabasihan. Meron pong istorya sa Bible na nagbigay na ang kanyang kinita ay ibinigay niyang lahat. Amen? Praise God. Hallelujah. Sabi po rito, mula po sa Mark 12, sabi niya, hallelujah, basahin po natin. Sabi po ng Panginoong Hesus, siya po mismo ang naupo. At naupo siya sa tapat ng kabangyaman, kung saan naglalagay po ang bawat isa ng kanilang mga tithes and offering. At minasdan kung paanong iniuhulog ng karamihan ang salapi sa kabangyaman. At maraming mayayaman ang naghuhulog ng marami. Kasi yun po hindi kawalan sa kanila. Ano po? So, sabi niya po sa 42, at lumapit ang isang babaeng balo. At siya'y naghulog ng 2 lipta o dalawang barya, na ang halagay halos 1 balis. Ibig sabihin, yung mismong kinita niya na lang po yun. Amen? Napakahirap po ng babaeng ito, pero ibinigay niya yung halos lahat ng meron siya sa Panginoon. Amen? So, dito po, sabi ng Panginoon sa kanya, naagaw po niya, nakuha niya ang atensyon ng Panginoon. Samantalang yung mga mayayaman talaga, ang lalaki ng halaga na ibinigay nila. Pero ito pong babae na to, nagbigay lang siya ng maliit na halaga kumpara dun sa mga ibinigay ng mayayaman. Pero nakuha niya pong atensyon ng Panginoon sa paanong paraan. Tingnan po natin. Sabi niya, at nilapitan niya hallelujah. At pinalapit niya sa kaniya ang kaniyang mga alagad at sinabi sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong babaeng ito ay naghulog ng higit kaysa sa lahat na naghulog sa kabangyaman. Wow! Pinakamaliit na nga, pero siya pa rin yung pinakahigit kaysa sa lahat ng naghulog. Ito po ang dahilan kung bakit. Sabi niya, sapagkat silang lahat ay nagsipaghulog ng kanilang labis, datapwat siya sa kaniyang kasalatan ay inihulog ang buong nasa kaniya, sa makatuwid bagay ang buong kaniyang ikabubuhay. Amen? So, dito po makikita natin na yung buong ikabubuhay, yung halos wala na. As in, wala na po siyang matitira sa bulsa niya. Wala na siyang kakain kasi halos
yung ikabubuhay na niya yung binigay niya eh. Ang hinihingi lang po, di ba, sa Malakay 3:10 is ika po. Dito siguro binigay niya yung 90%. Amen? Pero dun po nakuha nung babaeng iyon ang atensyon ng Panginoon. Na talagang, sabi po niya, yang babaeng iyan ay mas higit pang ibinigay kaysa dun sa iba. So, hindi po tayo magbibigay sa Panginoon ng kung ano lang yung hindi kawalan sa atin. Kapag nagbigay ka po ng tipong halos abunado ka pa, yung tipong halos problema kapag katapos mong ibigay na parang, saan ako kukuha ng ibabayad ko sa kuryente? Saan ako kukuha ng ibabayad ko sa bahay? Saan ako kukuha ng ibabayad ko sa tubig? Kapag ibinigay ko to. Pero nakakatuwa po. Dahil ang sabi ng Panginoon, kapag ibinigay natin ang ating ikapo at ang ating mga handog sa kanyang tahanan, ibubuksan niya sa atin ang durungawan ng langit. Subukan niyo po. Sabi niya, subukan mo ako rito. May mga pagkakataon po na mahirap gawin, pero kapag ginawa mo nang may pananampalataya, doon mo po makikita ang katapatan ng Panginoon. Doon makikita yung kanyang pag-ibig. Doon makikita yung kapangyarihan ng kanyang mga salita. Amen? So, ang ibibigay po natin ay yung tipong halos lagnatin ka na. Yung tipong halos mangiyak-ngiyak ka na kapag ibinigay mo kasi yung alam mo na ba may babayaran ka tapos wala kang sapat na pera sa bulsa. Alam mong meron kang paggagamitan noon. Tapos ganun pa man ipinakita sa iyo ng Panginoon o nangusap sa iyo ang Panginoon na magbigay ka sa oras na ito. Kung nasan ka man po sa oras na ito, kung saan ka man pong simbahan tumatanggap at napapakain ng kanyang salita, I urge you, ako po ay mangungusap or mag-iinggan niya, subukan mo po ang Panginoon na gawin mo ang kanyang sinabi sa Malakay 3, verse 8 to 10. At ang paniwalaan po ay kung ano yung sinabi niya sa Luke 6:38. Ang maganda po nito, ito pong sa Mark 12, na hindi po kung ano yung yaman na meron o yung labis sa kayamanan na meron ka. Hindi yung tipong halos wala ka nang makain, yun pang ibibigay mo sa kanya. Kasi kapag siya po ang nangako, tutuparin niya po yan. Kahit po yung pinakang madamot na tao sa balat ng lupa na kilala mo, kapag sinunod mo ang Panginoon, I guarantee you, hihipuin niya yung tao na yon at yung huling-huling pagkain na isusubo na niya, ibibigay niya pa sa iyo para lang ipakita sa iyo ng Panginoon na siya ay tapat at ang kanyang salita ay kanyang tinutupad. Amen? Praise God. Hallelujah. Ang Panginoon po ang nagbibigay ng buto sa mga nagtatanim at siya rin po ang nagbibigay ng tinapay sa mga kumakain. Pero kung ikaw po ang nakatanggap ng buto na itinatanim mo, hindi po nangangahulugan na wala kang kakainin. Ibig sabihin, labis-labis pa ron. So baka naisin po natin na mabigyan tayo ng buto. Ang atin pong tithes ay parang isang buto or ilagay mo na tulad ng buto. At itinatanim mo. Sa bawat halimbawa po, meron kang kailangan. Sabihin natin, kailangan mo ng bahay. Okay? Pag kailangan mo po ng bahay, magbigay ka po sa Panginoon. Tithes mo man yan, offering man yan, pangalanan mo po. Lagay mo yan, bahay. Panginoon, salamat po sa bahay ko. Amen. Lagay mo po yun sa simbahan kung saan ka nakakatanggap ng kanyang salita. I guarantee you, kahit ang pinakang madamot at halos walang-wala na tao ay magagamit ng Panginoon para pagpalain ka. Amen? Minsan po sa buhay ko, dumating ako dun sa punto na, kasi hindi na po ako nagtrabaho. Pero nasa ibang bansa po ako na sa Istanbul, Turkey. Tapos, dahil hindi ko na po kayang bayaran yung aking bahay, sabi ko po sa Panginoon, Lord,
aalis ako sa ganitong araw, ganitong petsa sa bahay na to kasi wala na po akong pambayad sa aking bahay. Sabi ko, salamat po sa bahay na aking lilipatan. Amen. Yon. Pupunta po ako na sa simbahan. Habang ako po ay naglalakad papunta sa simbahan, meron pong ipinakita sa akin ng Panginoon na kamay ng isang babae na may hawak na susi. Habang kanyang sinasabi na merong isang babae na tatanggap sa'yo sa kanyang tahanan at ibibigay sa'yo itong susi na to para doon ka tumira. So, okay po. Nagpasalamat ako sa Panginoon. Diretso ako ng simbahan. Naglagay po ako ng aking tithes and offering. Take note. Mawawala na po akong trabaho after 2 weeks, I guess. More or less 2 weeks. So, masayang-masaya po ako na pumunta ng simbahan. Ibinigay ko yung aking tithes and offering. Maganda ka po niyan. Matapos yung aming service sa simbahan, meron po akong kasamahan sa simbahan na malapit kong kaibigan. Pero yung nanay niya po, hindi ko pa kakilala nung time na yon. For some reason, inaya niya po ako dun sa kanilang bahay. Sumama po ako. Tapos, habang nandun ako, kinakausap ko yung nanay niya. At bago po matapos ang aming usapan, bago ako magpaalam, tumayo po siya. Binuksan niya yung drawer, kinuha niya yung extrang susi. At ang sabi niya po sa akin, eto ang extra naming susi. Punta ka dun sa bahay mo ngayon, hakutin mo yung gamit mo, at dito ka sa amin tumira. Praise God! Hallelujah! So, yun po, maganda ka niyan. Matapos ko lumipat doon, nandun na po ako, nagkukwento siya, sabi niya sa akin, alam mo bang wala akong masyadong kaibigan dito sa Turkey? Kasi po siya ay hindi taga ron. Nga lang, naging citizen po siya at nakabili siya ng bahay doon. Ganun pa man, wala po siyang masyadong kaibigan, hindi raw po siya mapagtiwala at takot siya magtiwala sa mga tao. Pero, dahil ang Panginoon po ang kumilos at nangusap sa kanyang puso, kahit isang beses niya lang ako nakita. Nung araw na yun niya ako nakita, ibinigay niya na sa akin yung susi. Praise God. So, yun po yung sinasabi ko na wala pong imposible sa Panginoon. Kapag ginawa mo yan, nang may pananampalataya. Sabi nga po sa Hebrews 11 verse 6 na basahin po natin. Ano po? Ito po yung way or susi para matanggap natin ang ating inaasahan mula sa Panginoon. So, unahin po natin yung verse 1. Okay? Hallelujah. Sabi niya po rito, ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. So, noon pong time na yun, hindi ko pa nakikita yung bahay kasi as in talagang wala po akong kaalam-alam. Hindi pera nga na pambayad. Wala akong alam kaya nga iwanan ko yung bahay na inuupahan ko eh. Amen? Praise God. Pero, dahil po dito sa pananampalataya, sabi niya ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan na ng mga bagay na hindi hintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi pa nakikita. Amen? Ito po yung sangkap ng ating inaasahan. Ang pananampalataya. Praise God. Sabi naman po dito sa verse 6, ito po ang gamit ng pananampalataya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sabi niya po, at kung walang pananampalataya ay hindi maaring malugod ang Panginoon sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos unang-una. Kailangan alam mo at naniniwala ka na mayroong tunay at buhay na Diyos. Amen? At siya ang tagapagbigay ganti sa mga nangagsisihanap sa Kanya. So, ibig sabihin kapag hinanap mo ang Panginoon, balik po tayo dun sa Matthew 6:33. Amen? Ibibigay niya po sa iyo yung hinahanap mo. Ibibigay niya po sa iyo yung ninanais mo. Nais mo ba ng bahay? Nais mo ba ng sasakyan? Nais mo ba ng kagalingan? Nais mo ba ng kalakasan? Nais mo ba ng bunga ng Espiritu? Amen? Ano po ba yung nais mo? Lahat po bibigayin sa iyo ng Panginoon. Una, manampalataya tayo. Pangalawa, tupdin natin ang ating kasunduan sa Kanya.
Amen? Pananampalataya. Praise God. Hallelujah. So, dito po makikita natin na sa pamamagitan ng ating tithes and offering, tayo po ay pagpapalain ng Panginoon. Doon mo mararanasan, nandito ka sa lupa, pero para kang nasa hardin. Kasi kung ano yung kailangan mo, yun lang yung iyong pipitasin. Pero hindi po yung maramihan na. Kasi minsan po naliligaw tayo kapag marami na yung ating hiningi. Tapos yung nasa kamay natin, hindi natin alam kung paano siya i-manage. Or minsan naman po, humingi tayo ng sobra-sobra na hindi na natin alam kung paano natin ito i-handle. Minsan naman po humingi tayo kaagad pero hindi pa naman hinog. Hindi pa natin alam, hindi pa tayo nakapagplano ng buo. Hindi pa natin alam kung paano natin gagamitin. Or dili kaya naman humingi tayo ng para sa bagay na ito pero sa ibang bagay natin ginamit. Amen? Praise God. Hallelujah. So yun po muli, I encourage each and everyone, magbigay po tayo ng ating ikapo ng may pananampalataya at ang ating offering ng may pananampalataya. So, hindi po tayo sa Diyos nagbibigay, hindi po tayo sa Panginoon nagbibigay. Ay, ano ba yan? Hindi po tayo sa pastors at sa mga tao nagbibigay. Tayo po ay nagbibigay sa Diyos na siyang buhay. Siyang nagbibigay ng lahat ng ating kailangan. Sapagkat siyang Diyos na nasa sa lahat, nakakaalam ng lahat, hallelujah, at makapangyarihan sa lahat. Amen? Praise God! Hallelujah! Nawa po'y nakatulong. Basta pangalanan lang po natin kung ano yung buto na gusto mong itanim. Amen? Praise God! Hallelujah! Dagdagan ko lang po ano po, yun pong tithes ay ating buto at yung ating offering ay pandilig. Amen? Praise God! So, the more na nagbibigay ka, the more na pagpapalain ka niya. Praise God! Basahin po natin ng mabilisan lang. Mula sa, hallelujah, 2 Corinthians 9, verse 6. Praise God! Sabi niya po rito. Datapwat sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagya, na may mag-ani naman ng bahagya. At ang naghahasik ng sagana ay mag-aani ng sagana. Amen? Ibig sabihin, the more na nagtatanim ka, the more na nagbibigay ka sa mahirap, nagbibigay ka ng tithes and offering mo, nagbibigay ka ng love gifts para sa mga tao na inilagay ng Panginoon sa puso mo. Doon po, siksik tiglig at umaapaw talaga ang ibibigay sa inyo ng Panginoon. Siksik tiglig at umaapaw na kaya mong i-handle. Pero kung hindi mo po kayang i-handle, hindi niya po yun ibibigay kasi ayaw niya na maligaw ka rin. Amen? Praise God. At meron pong iba't ibang uri ng buto. Merong mabilisang ani, matagalang pagpapalaki, pero the more na matagal siyang lumaki tulad ng mangga, the more din naman po na matagal ang buhay niya, kapareha sa kamatis at talong. Amen? Praise God. Hallelujah. Amen. Muli po, nawa ay nabigyan kayo ng tulong or nawa ay nakatulong sa inyo ang salita ng Diyos. Amen? Praise God. Hallelujah. Manalangin po tayo. Amang banal at makapangyarihan, maraming salamat po muli sa oras na ito. Salamat po Panginoon sa pag-ibig at katapatan mo. Salamat po Panginoon sa pagkatuloy nga na ikaw ang nagbibigay ng tinapay sa mga kumakain at ng buto sa mga nagtatanim. Maraming salamat po Panginoon sa karunungan o banal na Espiritu, ikaw ang nagtuturo sa amin ng aming mga gagawin. Ikaw ang nagtuturo sa amin ng mga paalala, ng mga salita ng Panginoong Jesucristo, ng mga bagay na nais niyang isagawa namin. Ikaw po Panginoon na nagbibigay ng desire sa aming mga puso upang sa ganun Panginoon, ito'y iyo ring katagpuin at nalaman namin na ikaw lang at tanging ikaw lang Panginoon ang may kayang gawin ang lahat ng bagay na iyon. Maraming salamat po Panginoon sa mga siksik tiglig at umaapaw na pagpapala na patuloy-patuloy mong pinaparanas sa amin. Kalusugang pisikal, kalusugang espiritual, financial, na pangangailangang personal, sa pamilya man yan, sa ministry man yan, o Panginoong Diyos, hallelujah. Maraming salamat po. Sapagkat ikaw ang source ng aming mga income. Ikaw ang source ng aming mga nagagamit dito sa lupa, Panginoon. Kami binigyan mo lamang
ng pinagkatiwalaan mo lang kami, Panginoon, upang pamahalaan, upang pangunahan, pangalagaan ang iyong mga ipinagkatiwala sa amin. Nawa, Panginoon, tulungan mo ang bawat isa sa amin na ito ay pangalagaan ng tama, ng naayon sa iyong kalooban. Maraming salamat po, Ama, at patuloy-patuloy, Panginoon. Sa oras na ito, dinudulog ko sa inyo ang bawat mong mga anak. Ikaw ang mangusap, Panginoon, at ikaw rin, Panginoon, na mag-aakay na ito'y aming isagawa. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sapagkat sa iyo at tanging sa iyo lang ang kaharian, kaluwalhatian, kapangyarihan, karangalan, noon, ngayon, at magpakailanman. Sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus.